Hi everyone! So since autumn season na ngayon dito sa Japan, naisip namin ni Carol na bumalik doon sa pinuntahan namin last time sa Nagaoka Tenmangu Shrine. Kung napanood nyo pala yung last video ko, galing na kami dito last time pero saglit lang naman kasi inabot na kami ng gabi. Medyo nga naglalagasan na dyan yung mga puno ng dahon compare nung last time na pagpunta namin dito. Pero meron pa naman ibang mga puno na marami yung dahon, mas lalo na doon sa pinakataas ng temple. Pero since sobrang lamig na nga ng weather, hindi na kami nakapunta doon sa pinakataas ng temple kaya ito na lang yung papakita ko sa inyo sa may lake. Grabe, dito pa lang sa baba, sobrang gaganda na ng mga view at sinabayan pa nitong magagandang kulay pula na dahon. Naalala ko nga sa Pinas pa lang ako, pangarap ko na talaga makakita ng ganitong mga dahon. Lakas kasi talaga maka-Korean drama every time nakakakita ako ng mga ganito, mas lalo na kung may mga iba't ibang kulay pa. Mas nagandahan nga kami ng view dito sa may lake or tinatawag na Hachigogaike Pond. Isa nga pala to sa pinaka-best spot na gustong puntahan ng turista dito sa Nagaoka Tenmangu Shrine. Dahil nga sobrang nag-i-enjoy kami dyan ni Carol, nagpakuha na rin ako ng video para meron akong ma-vlog for today's video. So bago nga palang lahat, feel na feel ko nga pala yung paglakad dyan para meron naman akong memory springs back. So nandito na nga kami sa pinaka-entrance at makikita mo agad yung Hachigogaike Pond or pinakamalaking lake. Bale, makikita mo pala tong Hachigogaike Pond sa pinaka-east side ng temple grounds. Bale, ito nga pala yung pinakamalaking pond dito na ginawa noong 1638. Actually, sa sobrang ganda nitong mga view, pwede kang pumunta anytime, pero yung pinaka-best scenery talaga is every blossom, azalea, and autumn leaf seasons. Ditong part nga pala sa may bridge yung pinaka-gusto ko kasi sobrang gaganda pa ng mga dahon. Medyo makakapal pa kasi yung mga dahon sa may bandang to, kaya maganda talaga kumuha ng mga videos. Actually, ang dami namin plano dyan ni Carol pero hindi na namin nagawa dahil nga sobrang lamig at hindi na rin kami nakapag-picnic pa. Plano sana nga namin mag-picnic dyan pero hindi na kami nakabili ng chicha at dahil nga sobrang lamig hindi na namin kinaya. So ditong banda nga pala yung pinakamalapit sa bridge or tinatawag na Kinki and Garden na bagong gawa pa lang. At dito sa garden na to, mas more na ma-appreciate mo yung autumn leaves kasi meron siyang stone bridge over the small pond in the middle. Kaya naman ito ang isa sa pinakamagandang place for taking videos and pictures. Kaya nga nang sabi ko kanina, hindi na kami natuloy dun sa pinakataas ng temple kaya dito na lang kami nag-focus sa Hachigogaike Pond. Marami pa sanang magagandang view na pwedeng puntahan doon gaya ng main hall or tinatawag na God of Learning or Sugawara no Michisani. And mostly pumupunta sila dito or yung mga turista kung merong gustong idasal gaya ng pag-apply sa trabaho or maibsan yung mga problema nila or anything na gusto mong i-manifest sa buhay mo. So pwede ka dito. And aside from that, makikita mo din sa pinakataas ng temple yung isa sa mga dinarayo ng turista, yung Petable statue. And same with main hall or God of Learnings, pwede ka rin dito mag-wish. After nga namin dun sa Kinki and Garden ay dumiretso na kami dito sa pinaka-middle bridge ng Hachigogaike Pond. Grabe, sobrang lawak pala talaga ng lake na to kapag nandito ka na sa pinakagitna. At bukod dun, halos lahat ng mga view makikita mo na dito. Medyo nga binibilisan na namin ni Carol yung mga pag-take ng videos and pictures dyan kasi malapit na magdilim. Mas maganda kasi talaga dito mamasyal kapag maliwanag pa or palubog pa lang yung araw. Mas more na mag-i-enjoy ka at mas ma-appreciate mo yung mga autumn leaves kapag ganitong oras dito sa Tenmangu Shrine. Mas lalo na yung mga magagandang view kapag nandito ka na sa bandang middle bridge. Bale, dito nga pala sa Tenmangu Shrine makikita yung pinaka-oldest Kirishima azalea na puno dito sa Japan. And around 2,000 flowers nga pala yung nagbo-bloom dito sa mga lumang azalea na puno every spring seasons. And aside from that, hindi lang every autumn season nagbo-bloom dito yung mga azalea tree. Dahil may enjoy mo rin yung mga magagandang scenery dito every spring season dahil may mga cherry blossom at every summer season dahil may mga lotus of flowers. And bukod doon, hindi lang mga magagandang views yung makikita mo dito, meron din mga restaurant at mga kinsite. So for sure, may enjoy mo talaga yung mga beautiful scenery and other traditional Kyoto cuisine ng magkakaibang season sa isang taon. At dahil nga sobrang lapit lang nito sa amin, 10 to 15 minutes lang yung bike papunta dito. Sobrang nakita nga pala ako dito sa mga ducks or bibi na to kaya naman vinidyohan ko na. Ang cute kasi talaga nilang panoorin at pwede mo rin silang pakainin kung meron kang daladalang foods na pwede sa kanila. Around 6 PM na pala ng mga time na yan kaya naisip na namin ni Carol na pumunta na ng Seiyo kasi sobrang lamig na. Dito na nga lang namin naisip kumain sa labas ulit para hindi na kami magluluto pag uwi ng bahay. Sa McDo nga pala namin naisip kumain ulit kasi dun lang yung mura at bago nga pala kami pumunta ng McDo, nag-order muna kami ng takoyaki. Paborito kasi talaga ni Carol itong takoyaki kaya pinagbigyan ko na pero dun na lang namin kakainin sa loob ng McDo. Bale, 6 to 10 pieces nga pala yung maximum ng per order nito. Yung 10 pieces nga pala yung in-order namin so around 750 yan yung binayaran namin dito. Medyo hindi naman siya masyadong pricey kaya bumili na kami ng 10 pieces at mas nakakatipid kami kasi hati kami dyan ni Carol. Pagkatapos nga namin bumili dito sa takoyaki, dito lang naman sa tapat yung McDonald's kaya dumiretso na kami. I'm sure familiar na kayo sa lugar na to kasi na-vlog ko na to last time. Medyo maliit nga lang yung pinaka-area nitong McDonald's fast food compare sa kinainan namin nung nakaraan.
Habang naghihintay nga kami ng order dito sa McDo ay binuksan na namin tong takoyaki na binili namin. More on cheesy pala siya. Sakto, sobrang favorite ko din kasi yung cheese, mas lalo na kapag fries. Actually, muntik na namin hindi maubos ng takoyaki kasi sobrang busog na kami sa McDo pa lang na in-order namin. Hindi kasi namin expected na mabubusog kami agad kaya medyo napadami yung order namin. Pero okay lang naman kasi naubos naman namin yung order kahit papano walang nasayang. Pagkatapos nga namin kumain ni Carol ay naisip na rin namin umuwi kasi 8 PM na pala ng gabi. At syempre, bago ang lahat, kailangan muna namin i-dispose itong mga pinagkainan namin kasi self-service nga pala dito. And finally, sobrang nag-enjoy kami at natapos din yung buong araw ng pamamasyal namin. Hanggang dito na lang muna. Bye!